Maalala ninyo ito, August last year, August 2025, kung saan pinagbotohan ng mga senador, 24 senators, yung pag-archive dito sa impeachment kay VP Sara. If we try to go back, sa House ay impeached na talaga si VP Sara. Pero bago tuluyang magkaroon ng decision ng impeachment, maging final and executory, kailangang dumaan sa Senate. So pagdating sa Senate, nagkaroon ng division sa Senate, nagkaroon ng botohan na 19 senators ang bumoto na i-archive at 5, including this mama, no? Na hindi naman abogado, akala mo abogado. 19 over 5 senators, 19 ang bumoto na i-archive, ibig sabihin isantabi. Hanggang sa matapos yung 1-year bar rule. At 5 yung mga iyakin during that time. Ano ba yung 1-year bar rule? Yung kasing nangyari kasi, maalala ninyo yung nagsipag-filean ng impeachment laban kay VP Sara, halos 4 na grupo yon. Ibig sabihin, 4 na beses silang nag-file. Una, hindi pinansin. Pangalawa, hindi pinansin. Pangatlo, hindi pinansin. Yung pang-4, yun na yung nakarating talaga sa Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, nagkaroon na ng referral at nag-advance or nag-move forward. Pero, according sa Constitution at base din sa decision ng Korte Suprema noong July 2025, unconstitutional yung impeachment na yon kasi dito pala, kasi may 1-year bar rule tayo, dapat once lang mag-file ng impeachment para sa impeachable official, no? Nangyari 4 na beses. Ang sabi naman nito ni Soto at ng mga iba na tutol sa Constitution, hindi naman initiated yung first impeachment complaint, yung second impeachment complaint at yung pangatlong impeachment complaint. Pero hindi. According sa Korte Suprema, highest court in the land, sila na lang ang natitira na last resort, no, ng ating Constitution, ay initiated na yung first, second, and third kahit na hindi pinansin ng House or hindi pinansin or hindi nakaabot. Basta once na nag-file ka, initiated na po yan. So, nagkaroon ng botohan noong August 2025 at ito ang boto nitong si Soto, kung saan sabi pa niya, may God have mercy. At sinabi pa niya dito na hindi raw siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon. Panoorin natin. Mr. President, the Supreme Court decision is now pending appeal. Okay. July kasi may decision ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment. So itong month na ito, August na ito, na pinagdebatehan nila na dapat ituloy yung impeachment, pero meron kasing decision ng Korte Suprema ng July. Ngayon, nag-file sila ng motion for reconsideration, which is hindi natin alam kung kailan yung decision ng Korte Suprema. Walang nakakaalam kung kailan yung decision doon sa motion for reconsideration. It's only this January 29 na merong decision ng Korte Suprema. At ang result doon sa motion for reconsideration ay still the same doon sa unang decision ng Korte Suprema na unconstitutional. So still, walang nagbago. Pero sabi nitong si Soto, hindi raw siya nagkakamali. Pero nagkamali siya. It is prudent to wait for the results rather than prematurely archiving, if not dismissing, because I know for a fact. So ayaw ni Soto na antayin pa daw yung result ng motion for reconsideration. Ang gusto niya, ituloy pa rin yung impeachment. Meron na nga ang decision ng Korte Suprema na unconstitutional. Ngayon, may due process tayo.
kahit may desisyon ng Korte Suprema, meron pa rin karapatan ang ninuman na mag-file ng motion for reconsideration. Baka nga naman nagkamali ang Korte Suprema. Once it is archived, it is dead. Anong dead? So what happens if the Supreme Paanong dead? Paano kapag yung result ng motion for reconsideration ay na-reverse? O hindi yun dead? Kasi hindi pala ang constitutional, kundi constitutional. Di ba? Pinangungunahan mo ang Korte Suprema, hindi ka naman abogado. Court reverses itself? Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. Oh, inakusahan mo pa na blatant error sa ang Korte Suprema? Wow, ha? Yan po ay pinamumugaran ng mga judges, mga abogado. Tas ikaw, naging senador ka lang. Artista, naging senador. Akala mo kung sino makasabi na blatant error ang Korte Suprema? First, they misunderstood the legislative process. Wow, sila pa daw grabe talaga, no? Sila pa daw hindi nakakaintindi. In assuming The audacity, sabi that the nga nila. 19th Congress adjourned sine die in February 5. Grave error. Grave error. Thus effectively dismissing the first three complaints, paving the way for them to say na ano pala, yung 1-year ban binayolate. The archiving of the three complaints were done after the initiation of the fourth complaint. The 1-year ban did not set in. Oh. Paano? Ikaw ba yung korte? Na Second, mag-decide na meron kang conclusion? Hindi ka naman korte. Kaya nga, ito yung explanation ng isa ditong abogado, no? Na ikaw, hindi ka naman mambabatas. Pero kung magsasalita ka, akala mo ikaw ay He is not the proper party to say it. tama. Hindi siya abogado. First, he is not a law student. Agoy. Second, he is not a law professor. Agoy. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, Diba? Actually, itong sinasabi ng abogado, Attorney James Reserva, itong sinasabi niya ito, ay akmang-akma doon sa sinasabi ni Tito Soto nitong August 2025. Akma din sa mga sinasabi niya ngayon na 2026 na. Ibig sabihin, 2025 ganyan ka, 2026 hindi ka pa rin nagbago. Leche ka. the decision practically amended the clear mandate by the Constitution by placing a hierarchy on the modes to initiate an impeachment complaint. Parang wala na yung third option. Third, the Supreme Court retroactively applied the new definition to the present case in the violation of the doctrine of operative facts, Wow, ang thus galing. voiding as well the impeachment proceedings of former President Estrada and Chief Justice Corona. They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. Wow. Diba? I mean, saan ka nakakita? Hindi naman talaga siya abogado. I mean, you have the guts to tell or to question, to challenge the Supreme Court. Not to mention, lahat ng mga judges dyan. Unanimous ang decision nila dyan. Hindi po, wala po ni isang dissenting decision. So, mas magaling ka pa sa lahat ng mga judges dyan, unanimous votes, na mas magaling ka pa sa kanila. So lastly, the Supreme Court now has the chance to rectify these errors Okay, has the chance. Kasi nag-file sila ng motion for in its reconsideration. decision. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes and to uphold the clear mandate of the 1987 Constitution
All we needed to do was wait a little. And so I will have to register a yes vote. Oh, kung wait daw a little bago i-archive kasi kumbaga nagkaroon na sila ng ng yung mga senador dyan during that time, nag-agree sila na magbutuhan na lang. So, nagbutuhan sila, parang hindi niya matanggap. Alam mo yung nagpustahan kayo sa laro or sa basketball, nagpustahan kayo, nung natalo ka, ayaw mong ibigay yung yung pusta. Parang ganun to eh. 'Di ba? Meron na kayong usapan, kumbaga magbutuhan kayo. Tapos nung nakikita mo ng 19 na ang bumoto in favor of archiving the impeachment, nagmamaktol ka na, umiiyak ka na. Tanggapin mo na lang ang totoo na talunan kayo. Na yun ang decision ng Korte Suprema. What if tinuloy ninyo? Sabi nyo, wait a little. Paano wait a little? Yung July yung decision ng Korte Suprema. Tapos, yung result ng motion for reconsideration, 2026 na. January 29, 2026. So, saan dun yung wait a little? Just few weeks, pwedeng nang mag-refile ng impeachment complaint again. I know it will be a vote in the minority, but I have always voted in the minority in many issues in the Senate since 1992 up to the present. Always prayed I was wrong. Unfortunately, I was always right. Oh. Saan yung always right dyan? Both decision ng Korte Suprema is unconstitutional. Saan yung always right ka? My God, have mercy on your decision. Talunan. Oh. Nagkaroon ng decision ang Korte Suprema. Sinong nanalo? Syempre. Of course, we are happy, no, that the MR was denied and it affirmed that our arguments were solid and we were affirmed by the Supreme Court. Masaya po kami. Yun nga lang, sana na-wish namin na after na sana ng February 6 yung promulgation. Pero nandyan na yan, so we should celebrate kasi at least akala namin matagal pa, nandyan na yan. So we are happy with this development. So follow-up ko yun, Attorney Torion. Kung sakali sana na it went beyond nung doon sa Feb 6 na yon, bakit maging mas masaya sana kayo? Well, as a practicing lawyer, pwede naman siguro isabi na we could have used it as an additional argument that it is still pending in the Supreme Court and therefore we can utilize the rulings of the Supreme Court that when a matter is still under consideration by the highest court of the land, then lower bodies, by analogy, likewise the House of Representatives should exercise the becoming modesty to await the ruling of the highest court of the land. But then again, that's water under the bridge, yes. And we should take it on a positive note simply because of the fact that there is now clear guidance as to what to do in impeachment cases. Now, hindi matanggap nitong si Soto. Kaya siya umiiyak ngayon. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung inamend ang konstitusyon sa Binago, grabe. Pananaw ko. Pwede tong kasuhan eh. Libelous tong ginagawa mo, binago ng Korte Suprema. Okay, let me place this on record muna ha. So far, as of last night, So makikita mo dito na personal ito. Hindi ito sumusunod lang sila sa yung referral na impeach ang isang impeachable. Yung bang walang personalan, halatang halata. Last year nagmamaktol itong si Soto. Pinipilit yung impeachment. Ngayon, may decision ulit ng Korte Suprema, nagmamaktol, umiiyak, pinipilit ulit to the point na dati ayaw niya sa constitution, sa charter change. Ngayon gusto na niya. So makikita mo talaga na gustong gusto nitong taong ito
Sino ang nagkukumpas sa kanya na ma-impeach? Si Sara. I've seen snippets of the decision, ano. Tignan mo, snippets pa lang nakikita mo. Nagmamaktol ka na. Bakit konti lang yung tinignan mo? Dapat tinignan mo at pinanood mo yung buo at inintindi mo. Bukod sa hindi ka pa abogado, tamad ka pa intindihin. Dapat nga mas pinagtutuunan mo pang pansinin na pag-aralan yan. Hindi yung nakita mo lang konti, tapos ang dami mo ng satsat na para bang naintindihan mo ang lahat. I have not read it fully, but I have not read it fully. I have not read it fully. Oh, pati yung past tense mo hindi mo alam. I have not read it fully. But hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko nga, snippets so far. Snippets. Apparently, they did not directly correct in this decision. Di ba? They did not correct. Twice na decision the same, unanimous pa, tapos sasabihin mo they did not correct. Some of the errors Ang sabihin ninyo, masyado kayong mapilit, masyado kayong personal. or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. And then, yun nga, binago Binago nila yung, para nilang binago yung mode Nako, ng pag-i-impeach. nako. Mas mahirap, humirap na ngayon. Paano yeah, buti nga sa inyo. Bakit mas ano yun? Be careful what you are correcting. Be careful what you are yung binibitawan mong salita. Kasi ano yan kumbaga Korte Suprema na yan, highest court na yan. Magkakaroon tayo ng crisis constitutionally kapag ikaw na mismo na hindi na nga abogado ay kine-question mo ang decision ng mga unanimous votes ng mga judges. Dati nga madali sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na tinatawag nilang option 2. Yun na nga due process na nga 'di ba? May decision ng Korte Suprema. May due process kaya pinayagan kayong mag-MR. After MR may decision ng Korte Suprema. Kine-question mo pa rin? Na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, finorward na Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi, ginawang weapon na kasi yan sa mga gusto nilang tanggalin Kasi ikaw mismo nagsasalita sa mga opisyal na hindi naggumagawa ng trabaho nila. Yung boss mo, ano nangyari sa boss mo? 3 years walang magandang maayos na nangyari, panay kurap dito, kurap doon. Hindi pinaglilipat ang pondo, pinagkukuha yung pondo. Tapos yung 125 confidential funds na ina-account pa naman ng COA, sasabihin nyo, hindi. Ito, kailangan ng impeach na to. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yung Maganda ngayong ganun Parang ma-safeguard din yung mga may interest na gustong matanggal kaagad. So, ibig sabihin, meron tayong mga guarding points, para hindi basta-basta ma-impeach ang isang. Kailangan kung gusto nyong i-impeach, meron kayong matibay, sapat na ebidensya, finalo ninyo yung due process, mas okay yun. Hindi yung basta gusto nyo, pagbutuhan na ninyo. Ang daling bayaran yung mga congressman. Tapatan mo lang ng halaga. Tapos na. In fact, mismo yung anak niya, yung first na nasa listahan ng botohan. Tapos ang plastic nitong tatay, sasabihin, kailangan magre-recuse yung anak ko kasi para hindi. Plastic.
first siya sa butuhan? Doon eh. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. And that's Impossible dream. Lumalabas talaga, nadudulas sa bibig, no? Dream nyo talaga na kayo ang mamuno. Ha? Dream nyo talaga na pabagsakin. Takot kayo nasusunod na presidente yan, kaya ginagawa nyo yung impossible dream. Yan yung dream talaga ninyo. one, no? Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, na gusto kong bigyan Ayan mo yung snippets lang nakita, ang dami mong satsat. ng ika ng linaw, ano? My position and my comments have nothing to do with personalities. Oh. kung wala kang personal interest or personal feelings, emotion with regard to this, hindi ka magko-comment ng ganito. Alam mo ang gagawin mo, tanggapin mo ang decision ng Korte Suprema. Period. Pero lumalabas na iyakin ka. It has nothing to do with Vice President Sara. Ano? It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Hindi Parehas kayo ni Marcoleta. Ni Lacson, pinagtatakpan nyo yung mga contractors. sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Walang personalidad dito ka. So, para mo na rin sinasabi na hindi natin sundin ang Korte Suprema. Para mo na rin sinasabi na walang silbi ang Korte Suprema. Aba, constitutional crisis na to. Whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit eh. Ang hirap na eh. Tingnan niyo yung Mahirapan na kayo. Kasi nung 19th Congress, nagsama-sama sila. Ngayong 20th Congress, mas dumami na yung mga nagigising. Mas dumami na yung mahirapan kayong magbayad. Kaya sinasabi mong mas mahirap na ngayon kasi iba na yung Congress ngayon. Iba na yung division, yung dividendo ng mga pumapabor sa impeachment at hindi pumapabor. Talagang kasi nakita natin paano nila ginawa. Quadcom, Quadcom, tapos sa Senate, ganun. Kumbaga nagtulong-tulong sila nung 19th Congress. Nagkaroon ng election 2025, 20th Congress na tayo. Iba na yung numbers na lalabas. Alam nila yan, kaya talagang sinasabing mahirap. Hindi mahirap dahil mahirap ang process ng impeachment. Mahirap kasi talo na sila sa numbers. isang napansin ko. Nung una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Siyempre, alangan. Saan ka nakita na hindi man lang nila basahin? Kagaya ikaw, pang snippets ka lang, tapos ang dami mo ng satsat. Kailangan intindihin yun. Kailangan nabasa, natanggap para fair. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang na magsabi na hindi, ayokong basahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Bakit ka galit na galit? Walang may ayaw. Tignan mo nga, yung, ito ang ginagawa nila ngayon. Hindi ba kayo nakakahalata? Itong si Marcos Jr., unang nag-file ng impeachment complaint, yung grupo nila
Pusong Pinoy Jet Nisay. Siya yung nag-endorse through sa isang abogado, no? So, yun ay natanggap kaagad. So, DIM initiated na yon. Tapos, nag-file din sila Tinyo, yung grupo ng Makabayan, Black. Nag-file din sila, tanggap din. Kumbaga, ang ginagawa nila dito, gagayahin nila yung nangyari kay VP Sara na may violation sa 1-year bar rule. Ngayon, yung final nila Jet Nisay, mahina. Sobrang hina. Okay? Sa sobrang hina niya, baka ma-dismiss yan, hindi yan mag-advance. Ngayon, hindi ka na pwedeng mag-file ng another impeachment. Kahit yung file nila Tinyo or Makabayan Black, dim void na yun kasi dapat once lang ang impeachment complaint in 1 year. So, pinrotektahan nila si Marcos Jr. sa impeachment. Nakita nyo? Oh, ngayon sabihin mo, sige nga, sabihin mo nga, Soto, sabihin mo nga na ayaw nila ng impeachment. Oh, bakit kung talaga ka na wala kang personal, sabihin mo na bakit nila ginawa yan kay Presidente? Dapat kung nag-file sila, dapat magtuloy-tuloy yan, hindi yung magkaroon ng 1-year bar rule. Para fair lang. Hindi mo lang tinitignan dito yung Vice President, kundi pati yung Presidente. Kung gusto mo talagang maging accountable kay Vice President man yan o Presidente man yan, bakit tinitignan mo lang si Vice President? Bakit hindi mo tignan itong ginagawa nila na halatado naman para maprotektahan si Marcos Jr.? Nag-file yung isa, first impeachment. Nag-file din yung sila Makabayan Back, second impeachment. Ngayon, kung mahina to, mawawala na to, merong isa, pero void na yon. Protected na for a year si Marcos Jr. Ang galing! Ang galing nila! Ano nang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court? What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Nakita ninyo? Talagang ginagawa niya ng paraan. Pero yung kay Marcos, bulag, tahimik lang. Hindi niya ginagawa ng paraan. Kay Vice President Sara Duterte, to the point na gusto mo pang baguhin ang Constitution para lang ma-impeach yung tao. Alam nyo, si VP Sara, handang-handa niyan. 2023 pa, handang-handa na siya dyan. Kahit ibinasura na ng Korte Suprema ang impeachment case ni VP Sara, hindi raw pakasisiguro ang kampo niya. Noon pa man daw, plansyado na ang kanyang depensa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Matagal na raw naghahanda ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa mga nakaambang impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa motion for consideration na inihain ng Kamara. Para sana bawiin ang naging desisyon nito na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise. They were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Dagdag ng bise, mananatili raw siyang handa kahit ilang beses pang may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapahal sila ng kaso, impeachment man hindi.
Nakatakdang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara ang ilang progressive groups sa susunod na linggo. I-endorso naman ito ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni na ACT Teachers Party List Representative. Grabe, no? Ang epekto nito sa bansa natin. Instead na tumutok sila sa pagpapaganda sa ekonomiya ng bansa natin, ganito na lang labanan ng Vice President at ng Presidente. For sure, itong ginagawa nilang Makabayan Bloc na to, kalkulado itong ginagawang impeachment ngayon. Kasi natuto sila nitong nakaraan na 1-year bar rule na to. Nakita ninyo paano nila pinrotektahan si Marcos Jr. Kunwari magpa-file sila ng impeachment laban kay Marcos Jr. at kay VP Sara. Pero the fact remains na pinoprotektahan nila si Marcos Jr. kasi ayaw nila. Pag na-impeach ni Marcos Jr., alam nila yung susunod ay yung kinakatakutan nila na maging leader ng bansa natin. So halatado talaga ang pinaggagawa nila dito, no? And yun nga sinasabi ko, itong si Soto halatado na talaga yung pagiging iyakin niya, na halata na meron talaga silang plano na yung una is ayaw nilang sumunod na maging presidente ay Duterte. Pangalawa, meron silang plano na sila yung uupo. Kaya ganyan talagang very emotional sila at personal Kasi level. yung comment niya, may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, and Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yung judicial overreach kasi, kung yan subjective yan. Depende yan kung ayaw mo yung ginagawa ng Supreme Court, na ang Supreme Court ay final arbiter of all constitutional issues. Kasi pag wala tayong arbiter, kanya-kanya tayong interpretasyon, maging anarchy yung ating bansa. Kaya may stabilizer dito. Ito yung yan ang role ng Supreme Court. Kaya nga, the supremacy of the Constitution ay ginagampanan niya ng Supreme Court. Kaya nga, when the Supreme Court will allocate and mediate constitutional boundaries, what it asserts is not its own superiority, but what it asserts is the supremacy of the Constitution. Sila yung guardian ng Constitution. So yun ang interpretasyon nila. Ngayon, with all due respect, si Soto is my fraternity brother Mason yan. Masabi ko lang, parang off-tangent yung sabihin niya na sad day kasi he has never been a law student and he has never been a law professor. Agoy! Ang sakit mo naman magsalita. Siyempre, andyan naman yung mga iyakin. Iyakin. Ang ilang mambabatas ang kanilang hindi naman naitago ng ilang mambabatas ang kanilang dismaya sa Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment ni VP Sara. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Wow. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Alam na. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Kamara sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Kaugnay ito sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na idineklara ng SC na unconstitutional. Ang Makabayan Bloc dismayado dahil mas magiging mahirap na raw ang magsagawa ng impeachment proceedings ngayong pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Dagdag nila, hindi nagagana ang tinatawag nilang fast-track mode ng impeachment na siyang isinagawa ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Grabe nyo, fast-track talaga nila, no? Sa fast-track mode kasi, hindi nadadaan sa House Justice Committee ang isang reklamo at dediretso na sa plenaryo for approval. Wow. Ito ay kung at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma rito. Sa motion for reconsideration decision na ito, bumaliktad silang lahat. No? At inatrasan yung mga naunang batayan kung bakit pinigilan yung trial. Particularly yung mga dagdag na due process requirements sa fast-track mode Abogado ba itong tinyo na to? Akala mo abogado magsalita? of impeachment.
Gayunman, inatrasan nga nila ito, pero nakahanap pa rin sila ng bagong dahilan, a technicality, para i-justify pa rin yung pagpigil ng impeachment trial. So in the end, nabago yung mga batayan, pero same result. No? Pigil yung impeachment trial ng Vice President. Bagamat hindi pumabor sa Kamara ang naging desisyon ng SC, tuloy pa rin daw ang paghahain ng Makabayan Block ng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagwaldas ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng Anong sangkot taong bayan? Kayo lang yun, uy. dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok, sa Presidente at sa Vice-Presidente. Para naman kay ML Portolas Representative Laila De Lima, derogasyon ng Iyakin. constitutional powers at prerogatives ng Iyakin. Kamara ang ginawang pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng lower chamber. Ang nagkapareho dun sa main decision o Janelle. original decision at sa resolution ngayon at nakakabahala pa rin, tulad sa naunang desisyon, may paglihis ang Korte Suprema sa letra at diwang nasa saligang batas ukol sa pantay at magkahiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at Basa pa. More. Ayan. Sige, iyak pa kayo. Artist to ask for your reaction on the Supreme Iyak. denying with finality the House's Yep, motion yep. for reconsideration on the case of Vice President Sara Duterte's impeachment. What did you think, sir? Well, of course, I was saddened by the decision of the Supreme Court, although I do not agree with that decision. But of course, I have Hindi kayo na. we have to respect the decision of the Supreme Court. Kayo na. Si John Vic, sabi niya, Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganito lang yan eh. May plan. Are you open to running? It's a possibility. No Factors. conclusion yet, but it's a possibility. Bukas ako sa posibilidad na tumakbo sa 2028. Ang problema lang tayong taong bayan, hindi. Si John Vic, sabi niya, are you open to running? It's a Tapos ito, ganyan. Ito yung mga iniidolo ninyo na hindi makasali-salita. Sinabi na, Akala mo abogado magsalita. Akala mo mga abogado ang gagaling. No? Pero tingnan niyo. confidential funds it's confidential. Adik eh. Adik kaya ganyan. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? confidential funds is also public funds. When there is Galingan mo. when there is the slightest feeling and sabihin Ano yan? Buffering pa? Buffering? Loading? pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, Walang yan. the confidence by nature is preceded by Pinagsasabi accountability. mo? Hindi dapat magtago Hindi dapat magtago. Ayan si Amena sa Pangandaman. taong gumamit ng 4.5 billion confidential ang binigay kay Marcos. funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. 4.5 billion pesos ang confidential funds ni Marcos Jr. Hindi man lang ninyo chinek. Saan niya ginamit? Di nga niya mahanap-hanap si Bantag hanggang ngayon. Walang hiya kayo. Impeachment pa mo.